Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Isabelenyo, welcome sa isa na namang pinakabagong edisyon ng ating programang naglalapit ho ng serbisyo at impormasyon. Ito ang Isabela Connect ka dito at syempre kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Uy, excitement ho is in the air dahil may special ho tayong kasama sa studio ngayong araw mula huyaan sa Provincial Information Office. Let's all welcome si Mr. Aaron Tamang. Oo. Isang mapagpalang hapon mga ka-Isabelino. Ako nga po pala si Aaron Tamang mula sa Provincial Information Office at sobrang laking karangalan ang makapaghatid ng impormasyon sa ating mga kababayan dito sa ating probinsya. At handang-handa na tayong mag-connect at magbahagi ng positibong balita ngayong araw, Ezekiel. Naman, napaka-fresh naman ang aking partner today, no? Anyway, Aaron, alam mo ba, ramdam na ramdam ko ang energy mo. At speaking of energy, ha, napansin mo ba, no? Ngayong buwan ho ng Hunyo, ibang-iba ang kulay ng ating mga kapaligiran. Hindi lang dahil ho sa init ng panahon o pabago-bagong panahon naron, kundi dahil sa mas matingkad na kulay ng pagtanggap ho at pagkakaisa sa ating probinsya. Tama ka dyan, Ezekiel, kasi kita naman natin ang pagbabago eh. Mas bukas, mas inclusive, at mas mapagmahal ang ating lipunan. At ito ang pinaka-highlight natin ngayong taon dito sa ating probinsya. Sa unang pagkakataon, ang probinsya ng Isabela ay makikipag-isa sa pandaigdigang komunidad para sa Pride Month. At napakaganda nga ho yan mga ka-Isabelenyo ng ating opisyal ho na tema para ho sa Isabela Pride Festival 2026 ay celebrating the strength of being seen through every color. Aaron. And napakamakahulugan yan, Ezekiel. Hindi lang ito basta slogan kasi ang mensahe nito ay tumatagos sa puso because you are seen, you are heard, you are celebrated, you bring pride to Isabela. Kaya naman ngayong araw, ating hihimayin kung paano ba natin tunay na maipaparamdam ang inclusivity o ang pagtanggap sa lahat, anuman ang kanilang katayuan o ang pagkakakilanlan. Oh, naalala ko ngayong kantang In Every True Color. Pasensya, pasintabi sa aking boses. Anyway, kaya ho naman mga ka-Isabelenyo, manatiling nakatutok dahil tatalakayin ho natin ang mga detalye ng ating Pride Festival at kung paano nga ho ba tayo magiging bahagi ng makasaysayang selebrasyong hong ito. Makakasama ho natin ang dalawang special guest ho natin sa Isabela Broadcast Center. Siyempre, una ho diyan ang ating makakasama, Aaron. Ayan, Ezekiel, ay papakilala ko na ang una nating makakasama ay si Ma'am Stephanie Joy A. Mamuri Fatalya, Administrative Officer 4 ng Provincial Youth Development Office. Hi, Ma'am Steph. Hello, Sir Aaron. Hello, Sir Exie. Hello, Sir King. Magandang hapon po at isang makulay na hapon sa ating lahat. So, Ayan, hello po sa inyo. Kumusta naman po yung biyahe ninyo papunta dito sa Isabela Broadcast Center? napagod ako, Wow. Sir Exie. Ang dami kong sinakyan para makarating ah. dito. Sobrang layo. Sobrang layo. Oo. Anyway, katabi lang ho naman ng Isabela Broadcast Center ang Provincial Youth Development Office. Speaking of Provincial Youth Development Office, I would like to say hi. Siyempre sa atin ho masipag ho, no, na department head ho natin yan, ang ating boss, no, si Sir Rambo Baisak. Ayan, talaga namang workaholic ho yan. Isa ho sa nasa likod ng atin hong, ito pag-uusapan ho natin today. At syempre, makakasama ho ni Ma'am Stephanie ang atin hong Health Education and Promotion Officer at syempre, Nurse 2 ng Integrated Provincial Health Office. Walang iba kundi si Sir Harry John S. Alabon Jr. Sir, welcome ho sa Isabela Broadcast Center.
Hello, Sir Ezekiel. Good afternoon. And Sir Aaron, Ma'am Steph, magandang hapon. At sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Isabela Connect ka dito, isang masiglang hapon po sa ating lahat. Grabe naman, no? Very young yung aking humakasama ho. Anyway, ako po ang pinaka-matanda ho sa kanila. Hindi, biro lang. Kidding aside, opo. Para ho, mas malaman na ho natin, no? Marami ho yung pag-uusapan ho natin, Sir King and Ma'am Steph, no? Ano ho ba yung pangunahing layunin ho muna ng Provincial Government of Isabela sa paglulunsad ho nitong kauna-unahang Isabela Pride Festival ngayong 2026? Opo, thank you, Sir Exie. No, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami na naimbitahan kami dito at nagkaroon po kami ng espasyo para ipahatid itong programa na ito ng Pamahalaang Panlalawigan. So, proud po kami and we take pride to let everyone know na for the first time, meron po tayong mga magaganap na Pride Month, Pride Festival dito po sa ating lalawigan and it's no less than the provincial government na mag-host at na maghahatid ng ganitong programa sa ating komunidad. So, para saan po yung Pride Month, no? Ano po yung goal nito? So, actually, our Pride Festival, ito po ay manifestasyon ng commitment ng pamahalaang panlalawigan para ma-cultivate or para i-promote yung kultura ng inclusivity sa ating lalawigan across all sectors. So, yun po, it ensures na ang ating mga kabataan, whether member of the queer community or an ally for the queer community po, na they thrive through their own, in their own right, no? And ito po rin ay isang oportunidad for education and for health promotion. So, yun po yung ating laman, basically laman ng ating Pride Festival po, no? Ayan, ang ganda nun, Ma'am Steph. So aside from the celebration itself ng Pride Month or Pride Festival dito sa Isabela, ano po ang mas malalim na mensaheng gustong ihatid nitong Pride Festival? So, generally speaking, Sir Aaron, ang Pride Month celebration, yan po ay pagkilala, pag-alala doon sa mga struggles sa journey ng mga individuals who really pushed po, no, na mapakinggan yung kanilang boses, no. So, sa probinsya ng Isabela, hindi lang po ito basta celebration. Ito po, ang ating pong Pride Festival ay sumisentro or it's centered on advocacies na talagang nagre-reflect doon sa pangangailangan, doon sa challenges na kinakaharap ng ating mga kabataan in general, in its entirety, at hindi lang po ng ating LGBTQ community. That's why it's inclusive. Ano po, right. Meron tayong health promotion, meron tayong job opportunity, meron tayong education. So, marami siyang laman. So, marami siyang gustong ipahatid sa ating mga kabataan. Oh. In addition, Ma'am Steph, no, speaking of health promotion, let's talk about that later. But speaking of kabataan, bilang pinatawan ho, no, mula ho dyan sa Provincial Youth Development Office, paano ho ninyo nakikita ho yung papel ng kabataan sa pagsusulong ho ng respeto, yung sinabi nga ho ninyo kanina, inclusivity at pagkakaisa ho ng komunidad ho natin? Sir Exie, ang mga kabataan natin ngayon, marami silang, bukod sa marami silang energy, yes, bukod sa marami silang energy, marami din yan silang bit-bit na fresh ideas. And in fairness, ang mga kabataan natin ngayon, mas appreciative sila sa different opinions, different culture. And ang role nila, since literally they hold the future, so we believe na meron silang responsibility, meron silang role to stand up for themselves, no? So yung kanilang platform ay we hope na gamitin nila yon to create positivity, na gamitin nila yon to stand up against discrimination, against bullying, against unfair treatment, against hate. So yun po. And also sa probinsya ng Isabela, we always make sure na ang mga kabataan ay parte ng diskurso. So, if I may share po, no, yung ating Pride Festival itself ay produkto po ng konsultasyon sa mga kabataan. Sir Aaron was there. Ito po ay ideya nila. Ito po ay yung gusto nilang mangyari. That's why yun pong activities natin ay nanggaling din sa kanila. And even ito po ay para sa kanila, and kaya ito rin po ay parte ng ating Provincial Youth Development Plan na sila rin po mismo, yung ating mga kabataan din mismo ang nag-craft. So, napakalaki po nung impluensyang
hinahawakan ng ating mga kabataan to actually shape a generation. So, Grabe din. That's why you are there, no, sa PYD o nakikita namin yung mga efforts ho ninyo. No, isa lamang ho ito, ang daming mga activities recently lang. Parang Yes may po. tulog pa ba ikaw? Actually, madami pa ata silang Rumble, upcoming ganun. activities Oh. eh. lalo na po sa August, meron po tayong buwan ng kabataan. Pero yun po ay another ano naman. Opo. Yes, and ayun nga, gaya po ng sabi nyo kanina, responsibility, no? In terms of health naman, Sir King, bilang mga eksperto sa kalusugan, bakit mahalagang isama ang education session, especially tungkol sa HIV and AIDS sa gitna ng selebrasyong ito? Ayun, Sir Aaron, thank you. No? Very important na maisama natin yung mga health education sessions like HIV and AIDS during the celebration ng Pride Month. Kasi yung celebration ng Pride Month ay hindi lang naman ito about sa celebrating ng visibility, pero ito rin ay about sa well-being and empowerment. Kasi kung mas maraming taong nakakaalam, bawat individual, bawat family, bawat organization, at ang buong community, no, kung may meron silang sapat na kaalaman about HIV and AIDS, ay mas magiging responsable sila sa pag-alaga ng kanilang kalusugan. Kasi yung pag-aalaga mo sa kalusugan mo, ito ay isang form ng self-love. But self-love daw, Aaron. Self-love, yeah. Oh. Ako, self-love na lang. Wala nang partner. Hindi, singit lang yun. Pero aside from HIV or AIDS awareness, ano pa po, no, ang health services na inyong iniaalok sa mga dadalo sa event or festival natin? Ayan, Sir Ezzy, maliban sa HIV and AIDS awareness natin, may mga services din tayo na-offer, no, through the Integrated Provincial Health Office. Nandyan yung ating counseling services sa mental health. Nandyan din yung ating screening, HIV counseling screening, yung ating health consultations ng mga non-communicable diseases, and may mga SBC materials din tayong pamimigay during po nung ating gaganaping Pride Month celebration. Bago natin mas dig deeper kumbaga no, sa about sa HIV, gusto ko lang i-clear yung mga participants, lalong-lalo yung may nabanggit ho kayo mga iba't ibang mga services, sir. Pwede rin ho ba kahit mga mga senior citizen na hindi ho member ng LGBTQ+, pwede bang mga oldies ho natin, ganun. Pwede lang mag-join yung mga Yes, Sir po Exie. natin. Actually, Ano man ang kasarian, pwede yes lang po. Actually, we encourage po hindi lang yung mga members ng queer community. We encourage all allies to be there po. And we encourage also yung mga institutions na to be there, especially po doon sa ating education session. Kasi sabi nga po nila, youth development is everybody's concern. Yes, And yun din po ang same is true po sa pagdating naman po sa pag-push forward nitong ating well-being ng ating kabataan, no. So yun po. Invited po lahat. Lahat. And that's what Invited po inclusivity means. Yes. And it's all about, di ba? And alright, so let's go back with Sir King. Especially right now, no, Sir King, meron kasing mga misconceptions regarding HIV and AIDS. Paano ba natin actually, right now, paano ba natin mas mahihikayat ang mga kabataan or ang publiko na maging bukas sa mga usapin, especially tungkol sa sexual health ng may respeto at ng may responsibilidad? Kasi mas nauuna yung hiya. Kasi yung iba, sabi nila, ay, ayoko. Baka makita lang ako magpates, anong sabihin nila? Ganun. Sir King. Ayan, tama ka dyan, Sir Ezekiel, no? May ganung factor, yung hiya factor. Kaya may mga talagang, ilan tayong mga kababayan na hindi na nagpapakonsult. But nararamdaman natin, naiintindihan natin yung pinanggagalingan nila, nung takot na pinanggagalingan nila. Maybe siguro mas mahikayat natin sila na mag-seek ng consultation kung mas magiging open and relatable and of course judgment free kapag pinag-uusapan natin ang about sa sexual health, no. And kasi kung ganun yung approach natin, no, yung may respeto, yung approach natin, mas magiging komportable sila na pag-usapan ang mga ganitong bagay at mas matitikaw yung kanilang minds na magtanong. Oo.
Oo. Kasi sabi nila, no, kapag namarkahan ka na, okay, positive ka sa HIV, parang bang, uy, end of the world na, parang ganun. So that's why yung iba, natatakot na malaman yung kanilang status, wag na lang, bahala na si Batman. Pero ano po ba, Sir King, yung mga karaniwang maling paniniwala tungkol ho sa HIV na dapat nating maitama? Ayan. Naku, napakarami, Sir Ezekiel, na mga misconceptions about HIV and AIDS. Pero siguro pahapyawan ko na lang yung ilan. No? Mas ma-delve natin deeper to during the health education session natin sa Friday. But ang isa sa mga pinaka-common na mga misconceptions ay kapag ikaw ay infected ng HIV, yun nga, parang end of the world na. No? Not knowing na meron palang treatment, na kapag ikaw ay religiously ay sumusunod sa iyong treatment regimen, pwede kasi ng isang taong infected ng HIV ay pwedeng mamuhay ng normal. Katulad ng isang taong hindi infected ng HIV. Pangalawang misconception ay yung makahawa ka kapag ikaw na nakipag-shake hands, gumamit ka ng kitchen Parang utensils. diring-diri na yung o ano, ganun, no? no? Oo. Hindi po, no? Yun po yung isa sa mga, i-correct natin, mga misconceptions later on. And lastly, siguro gusto kong emphasize na ang HIV infection at ang AIDS ay hindi lang ito concentrated sa isang group. Ang HIV and AIDS ay wala pong mukha, walang pinipiling kasarian, Kasarian, walang estado. pinipiling estado sa buhay, walang pinipiling edad. Anyone can be infected kapag ikaw ay nagpabaya sa iyong sarili. Sorry to say this ha, pero kapag kasi HIV, parang unang ting, ganun, unang isip nila, oy, member ng LGBTQ+. So, kayo wag ko tayong maging pakambantay ha. Sir Arnel dyan, naku, Sir MK. Hindi, biro lang. Hindi, ayun, may mga ways naman to para maiwasan But siya. we want to clear lang na Oo. hindi naman como LGBTQ+. Hindi, of course, yan gaya nga, nang sabi ni Sir Oo. King, walang pinipiling kasarian, Naman, edad oo. o estado sa buhay, ang sakit. Oo. And ayun nga, especially right now, no, ang mga kabataan kasi, since sabi rin ni Ma'am Steph kanina, na sila ang torchbearer or sila yung future ng ating lipunan. So, may mga kabataan kasi na supportive, pero Ma'am Steph ito, Sir King, may mga kabataan na supportive, pero hindi nila alam kung paano magiging good ally. So, when we say good ally, ito yung mga sumasama, I mean, not sumasama, and sumasama in a way na nilalaban din yung cause, yung fight, yung plight ng LGBT community. So, ano ang simple and respectful ways to show support, Ma'am Steph? Opo. Marami, they identify themselves as ally because meron silang friends, meron silang family who are members of the LGBTQ community, and we understand the love that they have for those people, no? Kaya they really are allies, no? For me, masaya din ako, no, na if i-share ko lang din, no, yung mga kabataan ngayon kasi madalas kino-convene namin yan, yung mga youth leaders natin. And these youth leaders po, no, they are straight men, straight women, they are LGBTQ community, they are members of the LGBTQ community, and they go along well. They go along well, and we see hope, no, na in the future ganun din yung mangyari for the whole community, no. They go along well, and we see na yung samahan nila, it's really founded doon sa respeto na meron sila sa isa't isa. So, I think genuine allyship, it's founded on respect. No? So, if you are an ally, nandun yung conscious and yung consistent na respeto, na acceptance, no, hindi lang when it's convenient. Ayan. So, nandun yung consistency is the key. Ayan. So, it's the consistent support, no, and it's the willingness to really understand yung experiences nila and yung challenges nila, no. So, for me, that's allyship. That's genuine allyship, and that's how you show support. Parang no? Parang si Ma'am Steph sumasali sa beauty pageant. No? Parang pwede ka na sabihin na binibining Pilipinas. Ganun. Hindi, pero tama nga naman talaga yun. Grabe, ganun na lang ako kay Ma'am Steph. And of course, kay Sir King, parang fresh na fresh, oh. Anyway, speaking of allies, no, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging tunay or real, no, nakakampi beyond posting greetings or adding, ito nga ho, attending events, Ma'am Steph? So yun po. Katulad din ng sinabi ko kanina, no, nandun talaga yung, kasi nandun yung
love na walang kondisyon. Tama, No, it's nandun yung love na Naglaman you po ba are kapag you fake are o ano? you are I'm an ally, I love you. Parang ganun. I'm an ally, I love you, but Yeah. na, Pag may but parang doon na nag-end yung line. it's a red flag. Opo, Yeah. opo. Pero may mga ewan ko, tanong ko lang. Kasi, ayun nga, gusto maging ally. Like, okay, si Juan de la Cruz, straight naman siya. Gusto niyang, suportahan itong mga ganito. Kasi, ganyan nga, open-minded. Kumbaga, may mga nakakausap po ba kayo na parang may pumipigil sa kanya na hesitant siya, pero gusto niya. Pero may na-encounter na kayong ganon. So far, sir, mayroon naman, no? Oo. Pero meron naman, may mga, yun nga, tama, may mga reservations yung iba. Ano yung mga no? reservations? Siguro yung sa kanila lang siguro yun, no? Oo. But then, ang take ko naman dito, sir, no, para kung gusto nila maging good ally, no, more than just yung pagpo-post sa social media that you support the Oo. organization, you support the group, ganyan, no? I think pwede nilang simulan sa pagiging mabait. Libre naman yun. Kindness. Yes, Kindness naman is Kindness. free. Pwede nilang simulan doon. And of course, kaakibat ng pagiging mabait, syempre, yung pagpapakita mo ng support by standing for what is right. Oo. Yeah. And standing for their cause as well. Yes. Mm-mm. And you And- do that when you understand what's they're Tama. fighting for. Di ba? And ayun nga, no, Sir King, Ma'am Steph, sa tingin nyo, ano ang strength ng Young Isabelinos ang makikita natin during the Pride Festival? Their creativity, their courage, leadership, humor, or their compassion? Definitely, Sir Aaron, no. Yung ating Pride Festival, it's there to showcase yung talent and yung creativity nga ng ating queer community and also its allies, no. Pero sa mas malalim po na parang we hope na makita rin natin yung strength ng friendship, no, yung mga friendship na nagfo-form ng community or ng environment na kung saan they feel safe. So yun po yung strength kung saan nakakahanap ang mga kabataan ng confidence, no, na to express themselves freely and para i-share yung kanilang stories. So, Oo, yun. grabe din yung mga may mga kabatang Isabelenyo tayo ngayon na very yung nabanggit nga inirelay ko lang talaga, no. Yung binanggit ni Ma'am Steph. Nakikita natin iba yung kabataan natin ngayon. Sino ba yung mga kabataan natin? We have Christian Justin Rivero. Ayan, si CJ, and of course si Paul Galutera. Paul Galutera. Oh, grabe, no. Both of them is a good ally din naman. They are. Kaya nga Almost, attend yung opo. dalawang yan eh. Ay, thank you. Sa event See you. natin. Kasama sila Sir Arnel, Sir MK. Yes, lahat. Buong info po Oo ata. naman. Yes. And speaking of Buong Buong PGI. PGI. PGI, walang a-absent. Attendance sa mass. Hindi, kidding aside. Paano mas may isasama ho ang LGBTQI voices sa regular programs and conversations not only during Pride celebrations Opo, no. Parang sa pamahalaang panlalawigan, Sir Exie, matagal naman na natin itong ginagawa, no. Matagal Opo. ng parte ng conversation ang ating LGBTQ community. Matagal na silang parte ng ating mga programa, no. Kasi parang para sa atin, we treat it like there's no distinction at all. We Tama. treat all kabataan as Naman, if the Equal. distinction doesn't exist. Oo. So, ganun po yung ating pagtrato sa ating mga kabataan, no? Kaya we are happy na tuwing merong call for an opportunity to actually participate, to be part of governance, andyan po ang ating mga kabataan, and most of them really, Sir Exie, Sir Aaron, and Sir King, halos lahat po or halos karamihan sa kanila are members of the LGBTQ community, of the queer community, and we are happy, we are proud, and this is actually for them and for all the allies talaga. Tama. So, Right. yun po. Matagal na po ito na parte sila ng conversation, parte sila ng diskurso, parte sila ng mga bumuo ng Provincial Youth Development Plan, parte sila ng Isabela Youth Parliament na nag-draft ng mga policy recommendations na ating inilabi sa Sangguniang Panlalawigan. So,
So, yun. That's good to hear, no, Aaron. Yes, tama. I gotta agree with that, Ma'am Steph. And now, Ma'am Steph, no, nabanggit nyo rin kanina yung napahapyawan natin yung mga activities Oo. for our Pride Festival on Friday. So, sa pagpasok natin sa pilot year na ito, ano-ano pa ba ang mga dapat abangan at lahukan ng ating mga kababayan ng mga aktibidad na inihanda para sa festival? So yun, ito po ay isang araw na pagdiriwang pero ito po ay siksik liglig, no? So umaapaw Sir King, no? So pinagsama-sama po natin ang mga activities na ito sa isang araw. Meron po tayong Pride Fair kung saan meron pong mga services tulad po ng nabanggit ni Sir King na meron po tayong for health promotion, andyan po ang ating HIV/AIDS screening, meron din po tayong screening, Sir King, ng counseling sa mental health, meron din po tayong screening ng non-communicable diseases, and meron din po tayong job opportunity, hatid naman po sa atin ng peso. And meron din po tayo from tourism naman po. Partner din po natin ang tourism office dito, tourism booth. So, meron po tayong Pride Fair na mag-start at i-open ng 12:30 ng tanghali on June 26. And simultaneous po dyan, meron po tayong education and information session naman po, no? Meron po tayong education session on SOGSC. Meron din po tayong Safe Spaces Act. And si Sir King po, no, ang magdi-discuss ng ating HIV/AIDS 101. So, and then meron din po tayong, after that, meron po tayong parade. We have a Pride Parade po. Just dun lang po malapit sa Isabela Museum and Library. And then, meron po tayong Pride Night. So, dun na po showcase yung mga talent nila. Wow. Kung may open mic po yan, during the Pride Night, they can share their stories sa gitna po ng mga talent, mga competitions naman po na ihahatid Oo. natin. And meron din po tayong film viewing. Wow. So, ang dami po talagang mangyayari. Oo. Parang Ano good yung luck sa papanoorin ating lahat. Yung film viewing po, ito po ay gawa rin ng mga kabataan. Opo. So, meron po kasi And tayong it- competition ng film viewing. And it shows how creative Oo. Isabelinos are Yes, talaga. and these competitions po, ito po ay, again, kinonsulta sa kanila at ito po ang gusto nila. Gusto rin. nilang mangyari. Oo. And for, nabanggit nyo kanina, may open mic. And Open mic. kanina may nagpa-practice talaga na mic. gustong Oo. sumali sa Sabi open ko nga, mic. gusto kong kumanta eh. Kaso nga lang, baka bumalik yung bagyo. Rain or shine po tayo, speaking of Baguio. Oo. Hindi, biro lang. Bago tayo dumako sa iba pang mausapin, no, kay Sir King, ano po yung mensahe ninyo kung may mga nanonood ho ngayon ng mga member ho no, ng LGBTQAI+, or yung community na hanggang ngayon ay natatakot pa rin ho magpa-test o humingi ng tulong medikal dahil ho sa stigma. Ayun, naiintindihan natin, Sir Ezekiel, no, yung takot nila, no, kung bakit hanggang ngayon ayaw pa rin nilang magpa-test dahil, yun nga, dahil sa stigma. Pero ang gusto nating i-reassure sa ating mga kapatid na members ng LGBTQIA community na ang pamahalaang pandalawigan ng Isabela, ang Integrated Provincial Health Office, no, ay katuwang ating mga healthcare workers na handang tumulong sa kanila at handang intindihin yung kanilang sitwasyon. Maasahan po nila na trained ang ating mga healthcare workers pagdating po sa counseling and screening ng tungkol sa HIV. At hindi lang doon nagtatapos kasi, Sir Ezekiel, no, yung ating mga services na binibigay. Makakaasa din sila na yung ating mga healthcare workers ay i-uphold nila yung kanilang pagiging professional when it comes sa kanilang identity, yung confidentiality. Kasi baka yun din yung isang factor, Oo, no? dapat confidential, na- hindi chismoso. O Yes, chismosa kasi na, yan, saklaw yan nung ating Oo, joke batas. lang. Sorry for so yung term, no? confidentiality, so yan yung ilan sa mga Oo. maipro-provide po, no, ng ating mga trained healthcare workers. Kaya hinihikayat natin yung mga kapatid natin na members ng community na wag po silang mahiyang pumunta sa ating mga health facilities at at para malaman yung kanilang HIV status. Yes, tama naman. And also, Ezekiel, ang ganda ng tema this Oo. year. You are seen, you are You are heard, seen, you are heard, you are celebrated. Ma'am Steph, no, sa ilalim ng temang to, paano natin masisiguro na ang aktibidad na ito ay tunay na inklusibo at bukas para sa lahat? So, ayan.
Yes, pang beauty queen din yung mga questions nyo po. Sabi nga, Totoo lang. parang mga ano, no? Yung ano natin, yung tema natin is ano, i-Tagalog mo at i-Ilocano ko. Oo, para sa ano natin. Hala. You are seen. You are seen. Hindi ako makasalanan, ha? Hindi, Tagalog mo yung ano. Ay, seen, Oo. S-E-E-N. Ikaw ay Okay, nakikita. ikaw ay nakikita, Oo, ikaw si ay kayo naririnig, makikita, si kayo mangmangag. ikaw Ikaw ay ay pinagdiriwang. pinagdiriwang. Sineselebrate. Sige, Ma'am Steph. Opo. Ito yun, Ma'am Steph. Ayun. So, ito po ay inclusive para sa lahat because again, hindi lang po, open po ito sa lahat. Regardless of gender, regardless of age, regardless of status, regardless of where you work. So, open po yung ating activities para sa lahat, especially po yung ating education session. No? Kasi parang acceptance is hindi naman siya yung pwede mong you accept me. You Tama. cannot impose it, di ba? Yes. You cannot impose acceptance. Pero we believe na it will start through education. Through education. So if they are willing, if they are willing and they are willing to learn no doon sa message ng pag-celebrate ng Pride, then we are inviting them to please join yung ating education session. And also yung ating Pride Fair, no? We acknowledge na the queer community meron yang distinct, meron yang unique na experiences, no. Pero we also know na they also yung kabataan in general in its entirety, they share, meron pa rin silang sinishare na common na struggles, na challenges, no. And that's why yun yung services po na pinrovide natin, no. Hindi lang po problema or hindi lang po challenge sa queer community ang HIV. Across a gender yan. Yes. Hindi lang po problema ng queer community ang mental health. Oo. Sakop din po yan ng lahat ng kabataan. That's why it's inclusive, no? Kasi lahat po ng kabataan makaka-relate doon sa serbisyong ihahatid natin doon po sa ating Pride Festival. I'm just curious lang, aside from that, Ma'am Steph, paano ho ninyo naisip, no, yung manghong ito, ano yung simbolo ba ng pagiging scene, no, na nakikita Very lit. para ho sa isang Isabelenyo na bahagi ho ng community ho na ito. Opo. Siguro, yung scene, hindi lang siya because we see their existence na Yeah. literal, no? Hindi lang po ito para i-acknowledge or i-recognize yung existence because I think we are already embracing naman, 'di ba? We are already embracing them. The C part is to give a message na parang we acknowledge your contributions to the community. Na masaya kami that the LGBTQ community, especially the young ones, they really show up. They really show up kapag nandyan, kapag may tawag ng pangangailangan, kapag may tawag ng oportunidad, nandyan sila and we are proud of them, no? Right. And that's why we want to acknowledge their commitment, yung kanilang dedication to really be there, no? And yung heard naman, it's to give then the message then na yung kanilang experiences, yung kanilang bosses, it really matters. And the provincial government values that po, no? And naniniwala po kami, no, na malaki ang mataas ang regard ng pamahalang panlalawigan sa mga kabataan po. So, yun po. Diyan nakikita yung ano, yung talagang leadership na Yes. kaya may mga ganito suportado ng ating mga Yes, opisyales. opo. Siyempre Mga sa pangunguna ho yan ng ating Ating governor. gobernador, Yes, no? Si po. Governor Rodi Talban at Vice Vice Governor Governor. Kiko T. Yes. Opo. tama. Kasi hindi naman po mapupush, hindi we can mapupush write, itong ano. pwede Oo. tayong magsulat ng proposal but Oo. without their support hindi naman po ito Naman, mapupush. Tama Opo. And ayun nga no, going back doon sa kasi bigla na lang pumasok sa akin pala na may mga mangilan-ngilan. Hindi rin naman siya maaalis sa isipan ng ilang tao na ang Pride Month or itong selebrasyong gagawin natin ay nasa isip kasi nila na special treatment yan. Bakit sila lang may ganyan? Well, ulitin po natin, hindi po ito special treatment. This is equal treatment sa lahat. So with that, Ma'am Steph, paano natin masisiguro no, na hindi lamang yung nasa community, hindi lamang yung mga outspoken, active, or well-connected youths ang mga makikinabang sa programa na ito? Opo.
Yung mga outspoken na kabataan, we thank them. Okay po. Yung mga active na kabataan, nagpapasalamat tayo na nandyan sila, no? Kasi they are the ones na nakikita, naglalobby, no? Pero one of the goals din po ng ating Pride Festival of also is para to encourage institutions, encourage other individuals, no, to support na mag-uphold or magpatupad ng measures to protect po our queer community, no, sa kanilang mga institutions. And through that, through our Pride Festival, na sana ma-achieve natin yon, na sana it's gonna be so big na mag-cause siya ng ganong effect. Right. Hindi lang po, that's the time po na hindi lang yung mga outspoken, hindi lang yung mga lumalabas ang makikinabang. Kasi yung effect niya is going to be for the entire community. Oo. Pero eto, Sir King naman, no, bilang miyembro ho ng LGBTQ+ community, ano yung inyong nararamdaman? Of course, may mga kaibigan din ho kayo na sasabihin, uy, sa wakas, kinikilala at pinagdiriwang ang inyong sektor ng ating pamalampalalawigan. So, how does it feel naman? Siyempre, Sir Ezekiel, masaya. Oo. Masaya at excited, siyempre. Right. Dahil, siyempre, kasi first time na gagawin ito dito sa Oh, province pilot of Quezon, kasi. pilot na celebration. Nasabi kong masaya at excited kasi parang ito yung magbubukas no ng mga iba't ibang mga opportunities no sa lalo na sa LGBTQIA community. And of course, I feel so proud din na mabilong dito sa community, lalong-lalo na at suportado ito ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela. Sabi nga nila, sa inyo nahawak nyo na ang beat. Pero to make, para klaruhin lang yung special treatment. Yun nga. Oo, hindi lang kasi kailan lang meron tayong mga celebrate natin yung mga lolo at lola. Lola, Yun, mga- meron din tayong mga kabataan, Yes. meron din tayong mga Women's PWD, Month. Women's Women's Month, oo, Father's Day. Father's Day, Mother's Day, ano pa? Ayan. Man's Day daw. It's Men's really Day. not a special Oo. treatment talaga. Kasi that's the bare minimum that the Oo. community is asking. Oo. It's equal treatment talaga. At ang ating hong punong lalawigan, he always make sure no, na Yes. lahat ng sektor Kasama. pantay-pantay yung treatment at the same time, yung tagline is no one is Left Left behind. left behind. Oo. Lahat tayo sabay-sabay naaangat. Oo. Ayun yung sinasabi nila. And I'm very happy kasi it's high time din naman, no? Ma'am Steph, Sir King, it's high time that we have this Pride Festival here in Isabela. Yes. And we really know na dati nang sinusuportahan ng ating mga leader ang sektor ng LGBT, and it's really nice to have this. Kaya naman, Ma'am Steph, take it away. Saan at kailan gaganapin ang mga pangunahing kaganapan para sa Isabela Pride Festival 2026? Ayan, iniimbitahan po namin ang lahat po, no, ang ating Pride Festival 2026, celebrating the strength of being seen through every color. Ito po ay gaganapin sa June 26, 2026. That's Friday. Nitong Friday na po. At ito po ay gaganapin sa Isabela Museum and Library. Diyan po sa City of Ilagan, Isabela. Across lang po siya ng ISU, Isabela State University, Ilagan. So magkita-kita po tayo doon at see you po. Oo. See you there, ha? See you there. See you there. Ang landmark ng Isabela Museum, para sa mga open din naman kahit hindi mga taga-Isabela. Yes, Oo. opo, Tabi opo. lang, malapit ho siya sa malapit ho siya sa Isabela State University. ISU Ilagan. Oo. Opo, opo. Oo. So, ayan. Ayan. Anyway, matanong ko lang no sa inyong obserbasyon no, paano ho nagbabago ang pananaw ng mga pamilyang Isabelenyo pagdating ho sa kalusugan at karapatan ho ng kanilang mga anak na miyembro ho ng LGBTQA+. Ayan. Actually, Sir Eggsy, no, yung pagbabago, yung transition, no, yung Oo. pagtanggap ng mga families na meron silang kapamilya na member ng LGBTQIA community plus community. Ito ay somehow nakikita natin na nagiging unti-unti na nagiging open na, no, natatanggap na yung ating mga kapatid sa community. And yun naman yun yung gusto nating makita kasi dapat kasi talaga no, yung iyong support system, yung iyong safe space ay dapat nagsisimula sa pamilya. Sa pamilya.
Si may tanong ka natin kay Ma'am Yes. Steph, no? Oo, Kasi syempre sila yung isa sa nag-organize nito. Aaron. Actually, ayun nga, no, Ma'am Steph, paano makakatulong nga, ulitin natin, ang mga ganitong inisyatibo ng gobyerno para mas mapababa ang discrimination Oo. at mas tanggapin ng lipunan ang LGBTQ community sa Isabela? O kumbaga, right after this pilot, no, na what are na we going to programs, expect? ano kayo yung magiging impact, Impact. ganun? Or implication ho nito? Ayun nga po, no? So, doon po din sa sinabi ni Sir King kanina, this is more than just visibility, no? We are conducting education session para din po ipakita, no, sa iba't ibang institusyon para din po, nag-invite rin po tayo ng members ng iba't ibang mga grupo, no? Para po sana makakuha rin ng suporta. No, kasi support is important. We can educate all we want, pero if hindi tayo makakakuha ng suporta for them to support yung ating fight or yung ating plight, yung ating ating mga advokasya, no, para sa community, para sa queer community, then I think hindi masyadong magpo-prosper yung ating goal para sa Pride Festival nito. And we are really hoping po na marami talagang mag-join. Oo. Na This marami coming talagang Friday, mag-join. ha? Yes po. This coming Friday na Friday. po. Marami po Oo. talaga. Sana po maraming mag-join, Sabi no? nga nila, this coming Pride Day. Pride Day. Day. Yes. Galing mo ganda, dyan. ganda nun. Wala, naisip ko lang. Ganda nun. Uy, this coming Friday, ha? Opo. March, Yes. June 26. June 26. 26. Friday is Pride Day. Oh, Friday. that's why, mark your calendar. Save the date. See you there. 12:30? 12:30 po ng tanghali, mag-open tayo ng ating Pride Fair at yun po ay dire-diretso na hanggang gabi. Hanggang Oo. gabi. Anyway, siya nga ho pala, no, happy watching sa atin ho mga empleyado ho ng Provincial Government of Isabela. Thank you for watching. Sa atin ho mga department heads. Thank Nakita you ko po. si Ma'am Gina Rivero na ang ating Nag-hi. hong- Ang daming Yes. nagpapa-shoutout ang actually. ating PSWD Opo. officer. Si Hello Ma'am- po sa inyo. Si Ma'am Jang din po, NPSWDO, ay isa po sa ating partners. Partners. Siya po Oo, si ang Ma'am nag-connect Jang. sa atin sa ating speaker for SOGSC. Ay, So, hi Ma'am wow. Jang. Hello, Ma'am Jang. Oo. Sige. Eto na lang, no? Finally, I know, both of you, no? Napaka-busy ho ninyo. Salamat ho muli, no? Sa pagbisita ho niyo sa Isabela Broadcast Center. Ano po yung inyong mensahe na lang para ho sa mga kabataang Isabelenyo ho na naghahanap ho ng pagtanggap at patunay na sila ho ay tunay na brings pride to Isabela? Mauna ako, sir. Apo. Ayan. Sige po. So, yun po. Para sa lahat ng kabataan, ano man ang inyong kasarian, ano man ang inyong identity, no, you bring pride to the province of Isabela because you show up and because you do you. And yun lang, at sana po ay makita namin kayo sa Pride Festival at sana po ay ito po ay maging umpisa ng sunod-sunod pa pong pagdiriwang para po maipush natin, no, na talagang ang mga karapatan ng LGBTQ community ay talagang karapatan ding pantao. So, LGBTQ rights, human rights, yan po ay iisang bagay lamang. Yan lang po. Maraming salamat. Okay, Sir King. Ayan naman. Para naman sa ating mga kabataan or sa ating mga audience, no, sa ating mga kabataang Isabelenyo that brings pride sa province of Isabela, you are enough. No? You are enough, you are heard, you are being seen, and most importantly, ikaw ay mahalaga. Gusto lang din natin ibahagi sa kanila na anuman yung iyong kasarian, no, anuman yung iyong mga paniniwala, ang pinaka-importante pa rin talaga ay manatili kang maging mabait at maunawain at maging marespeto pa rin, no, sa anumang sa ating kapwa. Dahil kung mas maraming mga Isabelenyo ang ganito ang magiging pananaw, ganito magiging outlook, mas magiging makulay, no, mas magiging matatag at mas magiging buo yung ating province of Isabela. Tama. Grabe, Ezekiel. Nakakaantig ng damdamin. Naiiyak ako. I feel so proud actually. And yun nga. Ay, tears of joy yun kapag naiiyak ako. Yeah, as I was saying, nakakaantig siya ng damdamin. And
yung tinalakay natin ngayong araw, it really shows why we do this. Naman. And yun nga, ang pagdiriwang na ito ay hindi lang basta isang piyesta. Ito ay, ang Pride Fest na to ay isang Oo. Isang isang pagdiriwang para sa lahat. At And ito I ay know, isang, Oo, I know you're a good ally ho sa mga ganito. Actually, Oo. yes. Thank you for that. And I know you're a good ally as well. And ito, gaya ng sabi ko, gusto ko lang naman sabihin na ito ay isang malaking hakbang tungo sa pag-unawa at Naman. paggalang. Hindi lamang sa dignidad, kundi para sa bawat tao. Oo, tama ka dyan, Aaron. Napapaisip nga ako kanina. Sabi ko nga, kailangan natin isupport to sa atin mga kababayan. Ano man yung kasarian ho natin. Sana, with this coming Pride Day, no, maging isa naman ho tayo, no? I-set aside na ho natin yung, kasi siya ganito, kasi siya ganyan yan, kasi siya LGBTQ yan, walang mararating. Huy, wag hong ganun ha, kasi ang dami ho tayong mga successful. No? Sorry to say this, pero parang nakikita mapagmahal yung ating mga members ho natin dyan. Kaya, wag nating iparamdam na kaiba ho sila sa atin. Anyway, ang Isabela Pride Festival 2026 ho, nagaganapin ho this coming Friday, June 26, sa Isabela Museum and Library ay pagkakataon ho para ho sa ating lahat. Yung ating hong community o mga allies man na magsama-sama ho sa isang espasyong puno ho ng pagmamahal at pagtanggap. Tama, Ezekiel. And of course, sa ating mga bisita, Oo. Sir King, Ma'am Steph, thank you so Maraming much sa salamat. pagbabahagi nyo ng kaalaman at ng karanasan. At Isabelinos, tandaan natin na ang pagbuo ng isang mas inklusibong Isabela ay nagsisimula sa ating pagkilala at pagtanggap sa bawat kulay na bumubuo sa ating komunidad. Hanggang sa muli ng ating pagsasama-sama sa Himpapawid, muli ako po ang inyong lingkod, Aaron Tamang. Oo, maraming salamat Aaron. Thank you so much, Hopefully Ezekiel. next time may makasama pa kita. At syempre, tandaan ho ninyo, ang bawat isa ho sa inyo ay mahalaga. Ang bawat kwento ho ninyo ay dapat hong pakinggan. Maraming salamat din ho sa mga viewers ho natin na tumutok ngayong hapon. At huwag din hong kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, at mag-subscribe sa ating hong YouTube channel. Nandyan ho sa inyong mga screen para ho sa atin hong updates later on. No, ipapakita ho natin. And of course, no, sa ngalan ho, wala pa ba, ni Governor Rodito Albano, ayan, sa ngalan ho ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamanampalalawigan ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamanampalalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela, connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka